Hello, isang magandang tanghali po mga kababayan, especially po sa mga nasa Pilipinas. Kumusta po kayo? I hope that all is well, mga kababayan. Now, pag-usapan po natin itong sinabi ni PBBM na walang Merry Christmas sa mga korakot. Nako mga kababayan, patay tayo dyan. Mukhang seryoso ang Pangulo ng Pilipinas nung sinabi niyang walang Merry Christmas. Patay tayo sa mga kurakot dyan, sa mga na-involved sa ghost projects, sa mga flood control projects, mga kababayan. Lalo po akong bibilib kay PBBM kung mauumpisahan niya sa pagpapakulong sa mga malalaking isda. Kung merong nakulong na Jingay Estrada, Joel Villanueva, Chis Escudero, abay, ako'y bibilib kay PBBM kung napakulong niya po ito. So, hinihintay po natin yan bago po magpasko. Yan po ang kanyang pahayag. Mga kababayan, talagang pahina na po ng pahina ang puwersa ng mga Duterte, ang puwersa ni Inday Sara Duterte, mga kababayan. Sapagkat iniisa-isa na po nila ang kanyang mga kasamahan na merong pong pagkakasala sa bayan. Iyan po ang realidad. One at a time ang paghahabol sa mga alipores, mga kaalyado ng Duterte. Mga kababayan, sila po ay hindi po ginigipit. Hindi po sila pinipersecute politically. Hindi po. Meron po silang nagawang kasalanan. Yan. Ang magandang example po dito, si Harry Roque. Yan, hindi naman po yan pinipersecute. Wala po yung katotohanan. Ang talagang nangyari, kaya tumakbo si Roque, tumakbo itong si Saldico sapagkat may kasalanan, mga kababayan. Ayaw po nilang makulong. Dahil makukulong po sila sa napakalaking kasalanan, mga pagnanakaw na ginawa nila sa bayan. Yan po ang katotohanan. So ngayon, we can say na nanghihina na or mahina na ang puwersa ng mga Duterte. Sapagkat, wala na, ligwak na po, naliligwak na po ngayon ang kanilang mga kasamahan. Paisa-isa na po silang kung makukulong po yung mga yan, wala na. Mauubos ang mga Duterte senators sa Senado, mga kababayan. So wala na silang taga-suporta, wala nang magbibigay ng lakas sa grupo nila. Mga kababayan, naalala ko lang itong si Chis Escudero. Kaya pala, ganun na lang ang kanyang pagdi-delay dahil itong tao po na ito, itong the worst na Senate President na to, Chis Escudero. Meron pala po itong tinatago. Isa rin po pala itong nakinabang. Nakinabang po ito sa mga flood control projects na inamin naman ng isang donor-less election, mga kababayan. Inamin ng isang kontraktor na nag-donate sa kanya, which is illegal. Illegal po yan. Kaya mga kababayan, talagang mapaparusahan ito at tayo sasaludo pa kay PBBM kung magagawa niya talagang maipakulong itong mga malalaking isda na ito. Si Jingay Estrada, nako, Joel Lord Villanueva, yan, si Chis Escudero, mga kababayan. Mga kababayan, nakakainis po. Sapagkat nakikita natin na ang dami po sa ating mga kababayan ang sobra na naghihirap. Sa hirap ng buhay, walang trabaho dahil sa kalamidad, name it. At itong mga tao na ito, mga kababayan, sila po ay may napakagandang buhay dahil sa kanilang mga pagnanakaw, mga kababayan. Ninakaw lang po nila ito galing po sa kaban ng bayan, sa pera ng mga Pilipino na nagbubuwis
o mga taxpayers. Ang kakapal po ng mga mukha ng mga taong ito. Ang sasama po ng mga tao na mga ito, mga politicians. Kaya dapat sana magbago na tayo. Dapat sana mamulat na tayo. Babalik na naman tayo sa eleksyon. Kailangan piliin natin ang ating mga niluluklok. Huwag po tayong makontento dahil binigyan ka lang ng 500 or sabihin natin 4K. Binigyan ka lang ng sardinas at bigas, iboboto mo na. Huwag po tayong ganun. Dapat po iboto po natin yung mga politikong malinis at hindi po magnanakaw. Yung pong mga politiko na talagang meron pong puso at hindi po mga kurakot. Mga kababayan, huwag po tayong padadala sa mga pera-pera na yan. Huwag po tayong padadala sa mga matatamis na salita ng mga buhaya po na ito ng mga politiko. So yan, Jingo Estrada uli, hindi po ako magsasawang uulit-ulitin ang kanilang mga pangalan. Chis Escudero, Joel Villanueva, naku, kala mo kung sinong santo po ito. Pero, yun yung mga kababayan, mga nagsasanto-santuhan lang pala. Sila po pala ay mga magnanakaw. Parang maamong tupa, mga kababayan, pero sa likod po niyan, sa maskara na yan, isa palang monster, mga kababayan. Isang diablo. Mga kababayan, suportahan po natin ang ating gobyerno na nakikita naman natin na sa ngayon ay gumagawa ng tama. Tama lang ang kanilang ginagawa. Pinapaimbestigahan ito pong mga posibleng mga pangungurakot sa mga proyekto ng gobyerno. Tama lang ang ginagawa ni PBBM kahit na hindi po tayo Marcos loyalist. Pero katulad po tayo ng ibang mga vloggers na they give credit, mga kababayan, kung ang gobyerno ay gumagawa ng tama. At kung mali ang kanilang ginagawa, pinupo na po natin yan. Kinu-call out po natin yan. Ganyan po tayo, hindi po tayo bitter na kung ayaw mo kay Marcos, ayaw mo na. Magpa hanggang kailanman, hindi po ganun dapat. Dapat mga kababayan, kung merong maganda siyang nagagawa ang isang politiko, bigyan po natin yan ng pansin at praise at credit, mga kababayan. Kaya tama lang nahabulin itong mga kurakot. Dapat hindi po maging selective ang gobyerno. Dapat lahat po ng mga kurakot, kapamilya man dyan or kakilala, mga kaibigan, kung talaga pong nagkasala, dapat wag po nating palusutin. Dapat patas po. Dapat pare-pareho ang trato. Kung may pagkakasala, dapat panagutin. Yan po ang accountability, mga kababayan. Ito po ay nawala nung panahon ng past administrasyong Duterte, mga kababayan. Kung kanila pong kaalyado ang may sala, pinapalampas po nila yan. Lalong-lalo na, puro po mga kadikit nila, yung mga nasa DOJ, yung ombudsman na si Martires. Kaya wala pong napanagot, walang napakulong. Kaya mga kababayan, tayo po ay naghihintay. We are waiting, mga kababayan, sa time na to, before Christmas, na nasabi ng Pangulo na meron pong makukulong na mga malalaking isda. Nako, ito na kaya sila Jingay, sila Chis Escudero, sila Joel Villanueva, at baka, sangkot dyan, pati si Marcoleta, at mga contractors, mga engineers ng DPWH, sigurado po yan. So, abang-abang lang po tayo, mga kababayan. Maraming pong salamat sa panunood. Mag-iingat po tayo lagi.